Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Angel. Ibabahagi ko lang itong aking dalawa at maiikling kwento tungkol sa kababalaghan, partikular sa aswang. Isa ay karanasan ko mismo, habang ang isa ay sa kapitbahay naming si Kuya Edgar. At ang pangatlo naman po, kwentong nagmula sa aking Lola Minerva na nangyari kapanahunan pa ng mga magulang niya. Itong unang kwento ko, sir, ay nangyari taong 90s pa sa isang baryo kung saan nakabakasyon kami sa bahay ng aking lola, buwan ng Mayo kung kailan walang pasok. Kung hindi ako nagkakamali, 8 taong gulang ako nang mangyari ito. I-describe ko lang muna. Yung lugar ng Lola Minerva ko, sir, ay hindi abot ng kuryente nung time na yon, kung kaya madilim talaga ang lugar kapag gabi. Subalit may mga tao rin namang gumagamit ng generator. Isa ang kapitbahay namin na siguro wala pang 100 meters ang agwat mula sa amin. Gumagamit po sila noon at doon kami sa kanila naglalaro ng mga kalaro kong bata. Pero kahit walang generator, sir, o hindi pinapaandar ng may-ari, naglalaro pa rin talaga kami kahit na madilim na. Inaabot pa nga ng alas 9 at kung minsan alas 10 talaga ng gabi. Pag namataan naming may nagliliwanag mula sa apoy, tabi ng kalsadang maliit, ayun, umpuka na kaagad ang mga kabataan doon pagkatapos ay magsisimula ng maglaro ng kung ano-ano sa malawak na bakuran ng kaibigan naming tagaroon. Isang beses, Sir Alex, kung kailan sobrang liwanag ng buwan, sige pa rin kami laro ng mga kaibigan ko kahit na mag-aalas 9 na ng gabi. Maya-maya pa, tinawag kaming lahat ng kapitbahay naming si Tio Aljon at sinabing umuwi na dahil may aswang. Di nagtagal, nakarinig kaming lahat ng huni ng tiktik, Sir Alex, kung kaya nagsitakbuhan yung mga kabataang kaibigan ko pauwi sa kani-kanilang mga bahay habang ako. Simpleng palakad-lakad lang kasi hindi ko naman alam na yung tiktik pala na sinasabi nila ay yun daw ang kasama ng aswang. Akala ko talaga ibon lang ito kaya hindi ako natakot noon nang marinig ko. So ayun na nga, habang naglalakad pa uwi, Sir Alex, nung malapit na ako sa bahay ng lola ko, pumuni naman ulit yung tiktik na dumaan sa ibabaw tapat ko mismo. Pagkatingala ko, sir, sa hindi inaasahang pangyayari ay nasilay ko itong lumilipad ng mabilis papunta sa bubong ng kapitbahay namin at tanaw ko talagang naglanding ito buhat ng maliwanag nga ang buwan ng gabi na yun. Isang malaking paniki, nagpigurang tao nung tumayo siya sa bubong ng kapitbahay. Sa puntong yon ay tumakbo na po ako pauwi sa amin, sir, kasi natakot talaga ako noon dahil malaki ang paniki na yun at nagpurmang tao. Na kung sasaklob ang pakpak nito sa akin ay talagang matatabunan ako. So pagkarating ko sa bahay, inuwento ko kaagad ito kay lola at mama. Ayun, sinabihan akong wag nang magpagabi dahil baka dagitin daw kami sapagkat ang mga aswang ay nandadagit daw ng bata. Sa 8 taong existence ko sa mundo, sir, ay doon lang ako naniwala kasi ako mismo nasilay ko talaga ang nilalang na ito. Napapansin naming nagsigi-sigi yung tiktik na yun tuwing gabi, Sir Alex. Nalaman na lang namin ilang araw, meron palang bisitang buntis yung dinapuan na bubong ng kapitbahay namin at yun daw malamang ang binibisita ng aswang. Nawala lang ito noong umuwi na yung buntis na yun sa lugar nila. Ako naman simula noon ay hindi na talaga nagpapagabing maglaro sa kapitbahay. Natakot din kasi nga, sa maniwala kayo o hindi, napatunayan kong totoo talaga ang mga aswang. Itong pangalawa kong ikukwento ay karanasan naman po ng kapitbahay naming tawagin na lang natin sa pangalang Kuya Edgar na minsan niyang naikwento kina lola. Buntis daw ang asawa niya noon at malaki na ang tiyan. Yung isang kapitbahay nila, sir, na hindi gaanong malayo ang agwat ng bahay. May mga pagkakataon na meron daw nakikitang malaking ibon na nakadapo sa bakod nila na gawa sa kahoy. Napapansin nila ito
Tuwing alas 10 hanggang alas 12 ng hating gabi, kapag maririnig na ang huni ng tiktik na sobrang hina lang, alam na nilang nandudoon naman yung ibon na yon sa may bakod na kapatong. O kung minsan, sa may malaking puno malapit sa kapitbahay nila o yung bahay nila Kuya Edgar. Naghinala ang kapitbahay na aswang ito kung kaya ipinagbigay alam nila kina Kuya Edgar ang tungkol sa ibon na yon. Ang ipinagtataka naman nila kuya, hindi naman daw sila nakakarinig ng huni ng aswang. Nakatakataka dahil malimit daw itong naririnig ng kapitbahay. Tik-tik meron pero minsan lang naman daw at tipong napapadaan lang. Ang hindi nila namamalayan nun, sinusubaybayan ng aswang ang misis ni Kuya Edgar. Yun na yung malaking ibon na laging namamataan ng kanilang kapitbahay. Hanggang sa isang gabi pa, Sir Alex, dito talagang nanlambot daw si kuya sa kanyang nasaksihan at naging karanasan. Paano kasi? Minsan isang gabi kung kailan bilog na bilog ang buwan, may naririnig daw siyang kakaibang ingay sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya naman binigyang pansin yon sapagkat inakala niyang isang uri lang ng kuliglig. Pagka alas 10 pasado ng gabi ay lumabas siya ng bahay upang mangihi. Nang pumwesto ito sa may tabi ng bakod, maya-maya nagulat na lamang siya sir kasi may babaeng bahagyang nakayuko na bigla na lamang sumulpot sa kanyang tabi sa likuran. Tapos hinawakan siya sa braso. Hindi nakagalaw si Kuya Edgar dahil nilukob daw siya ng takot ng mga sandaling yon. Kasi yung babae ay hindi raw normal Sir Alex at malakas. Buhaghag ang buhok nito, bilugan at mapula ang mga mata tapos sobrang baho ng amoy at hininga na halos bumaliktad daw ang kanyang sikmura sa tindi ng baho nito. At eto pa sir, pagkahawak sa braso ay inamoy daw si Kuya Edgar ng babae sa dibdib. Pagkatapos ay bigla na lang umatras ang aswang na yon at nanatiling nakatayo habang nakayuko. So si kuya naman sa puntong yon ay tumakbo na papunta sa loob ng kanilang bahay at dali-daling sinarado ang mga pintuan. Siniguradong nakalak pati mga bintana dahil malamang sa malamang ang pakay daw ng aswang na yon ay ang asawa niyang nagdadalang tao na noon ay natutulog na sa kwarto. Inakala raw siguro ng aswang na yung buntis ang lumabas kasi nga pareho siguro ng amoy buhat ng katabi nga sa pagtulog. Kaya nilapitan daw siya ng aswang at inamoy sa dibdib. Matapos ang pangyayari na yun sir, talagang nag-iingat na ang mag-asawa. Nasabi na lamang nila na yung ibon na sinasabi ng kapitbahay at yung aswang ay iisa. Matagal nang nagmamasid, naghahanap ng tiyempo para biktimahin ang buntis. Mabuti na lang at hindi naman nagtagumpay dahil nagpunta sila nun sa isang mananambal at nagpatulong. Simula noon awa ng Diyos ay nawala yung ibon na laging namamataan ng kapitbahay nila Kuya Edgar. Kaya kahit papano, nakakatulog na ng mahimbing ang mag-asawa. Nang dahil sa mga kaganapang ito Sir Alex, nagkaroon ako ng interes patungkol sa usaping aswang kung kaya nagtanong-tanong ako kay Lola Minerva kung meron ba siyang karanasan sa aswang. At yun na nga po, meron siyang ikinuwento sa amin na ibabahagi ko naman po sa inyo ngayon na nangyari sa lugar ng Iloilo. Ayon kay Lola, may isang kamag-anak daw sila na aswang Sir Alex na itago na lang natin sa kwentong ito bilang si Corazon. At isang matandang babaeng kabaryo na pinaghihinalaan pa lang na aswang nung time na yon, na itago na lang din natin sa pangalang Rosalinda. Nung nagdadalang tao daw si Great Grandma ko sir sa bunsong anak, nanay ni Lola Minerva na itago na lang din natin sa pangalang Lola Emelda, kahit hindi pa ipinapanganak ang sanggol ay alam na nito kung ano ang kasarian ng bata. Sapagkat gaya nga ng sabi ko kanina, meron silang kamag-anak na aswang si Corazon. Pinupuntahan nila ito nagpapahilot at para malaman na rin kung ano ang kasarian ng magiging anak nila. So ayun na nga,
nalalaman ni Lola Imelda kung ano ang kasarian ng bata. Mabait naman daw yung kamag-anak na yun, Sir Alex, kahit na aswang. Namumuhay ng patas at walang inaapakang tao. Katunayan, tumutulong pa nga. Kilala siya sa lugar na mananambal o yung manggagamot na tawag. Pinagsasabihan daw niya ang mga buntis na laging magsuot ng damit na itim, araw man o gabi. Ayon sa kwento, bago daw siya naging mabuting aswang, dumaan din sa hirap tulad ng hindi makontrol ang sarili. Na kahit sino, makamag-anak man yan o ibang tao, kapag nakakaamoy ng buntis ay talaga namang natulo ang laway nito sa sobrang sabik. Pero lahat ng yan ay nalagpasan niya sa tulong na rin ng mga kamag-anakan na mga aswang daw. Samantala, si Rosalinda na pinaghihinala ang mangtas ay panay bisita sa labas ng bahay nila Lola Imelda. Tumatambay doon tapos kunyari namumulot ng mga dahon ng duhat na ginagawa raw na sigarilyo. Isang beses 4:00 ng hapon, habang nakatalikod si Lola Imelda nagwawalis sa bakuran, bigla na lamang daw sumulpot sa likuran mula sa kung saan yung kabaryo nilang pinaghihinalaan. Pagkatapos nagsalita, "Day, ang anak mo lalaki." Si Lola naman dala ng pagkagulat ay namura niya ito ng pagkalutong-lutong. "Ayo di punggol ka, ngayo di puga nga malam. Ginulat mo ako Umalis ka nga dyan, malabo kita ng walis ngayon." Ngumiti lang daw si Rosalinda, Sir Alex, pagkatapos kunyari ay nangunguha na naman ng mga dahon-dahon sa labas. Isa sa napuna ng aking Lola Imelda noon ay naglalaway daw ito. Tumutulo talaga ng pagkalapot-lapot at halos hindi napuputol nung yumuko ito para dumampot ng dahon. At isa sa palatandaan na aswang ang isang tao ay kapag nalalaman nito ang kasarian ng bata na nasa loob pa lang ng tiyan. Nakikita raw kasi nila kapag nakatalikod ang buntis. Gaya ng sabi ko kanina, aswang ang isang kamag-anak nila Lola sa tuhod na si Corazon. Kaya sa pananalita pa lang ni Rosalinda, idagdag mo pang pinagdududahan nga ito sa lugar, agad na batid ng aking Lola na aswang siya. Matapos nun, hindi na nakakatulog ng maayos ang aking Lola sa pag-aalala na baka isang umaga magising na lamang siya na wala na ang kanyang anak sa tiyan dahil sa kahina-hinalang kilos ng kabaryong pinaghihinalaang mangtas. Ang ginawa ni Lola dala ng pag-aalala, agad niyang ipinagbigay alam ang mga nangyayari sa kamag-anak na si Corazon. "Ay, kilala ko yan. Oo, aswang din ang matandang yan. Siguro sabik na sabik sa anak mo dahil binabalik-balikan ka talaga. Magsuot ka ng itim na damit, Day, at bakit ngayon mo lang ito sinabi?" Ngayon ko lang napansin, Tiyay. Sige. Huwag kayong mag-alala, magpapadala ako ng mga puwersang magbabantay sa inyo tuwing gabi, lalo na sa iyo. Sigurado bumibisita rin yan ng gabi. Naghahanap lang yan ng paraan. Pero teka, Tiya, hindi ba nakakatakot yan? Ay, hindi naman. Hindi nyo rin naman makikita ang mga alaga ko na yan. Sige po. Pero wag nyo lang po ipalapit sa bahay namin. Ay, ako na ang bahala. Simula nun, Sir Alex, batid ng lola ko na merong nagbabantay sa kanya tuwing gabi kung kaya kahit papaano, nakakatulog siya ng maayos. Hanggang sa isang gabi pa, dito nabulabog sila ni Lolo. Pasado 12:00 ng hating gabi, habang natutulog ay bigla na lang may nagkagulo sa labas ng bahay nila. Naanimoy may nagdumog daw ng mga nilalang, Sir Alex, kung kaya naalimpungatan si Lolo at Lola. Sa umpisa ay nakiramdam lang ang dalawa hanggang sa di nagtagal naririnig na nila ang boses ng tiyahing aswang na si Corazon kung kaya tumayo ang dalawa. May kinakausap daw ito sa labas at may binabantaan. Sa puntong yon ay dali-dali nang lumabas si Lolo na may bitbit na karet. Habang si Lola naman ay nandudoon lang sa loob ng kwarto, binuksan ng bahagyang bintana tapos sumilip doon. Halos hindi siya makapaniwala sa nakita, sir. Ano kasi? Nandudoon daw ang tiyahin niyang nakadamit ng itim at buhaghag din ang buhok. Kinakausap nito at pinagbabantaan na kukunan ng kapangyarihan yung kabaryo nila Lola na aswang na si Rosalinda.
na walang kasuotan at nakadapa sa lupa na hindi makagalaw. Tapos may mga sugat ito sa kamay at paa na parang kagat ng mga nilalang na mayroong matutulis na pangil. Si Lolo naman ay bahagyang lumapit sa kabaryo nila na yon. Ngunit sinabihan siya ng tiyahing aswang na wag lang daw masyadong lumapit kasi nandudoon daw ang mga alaga niya katabi ng aswang na si Rosalinda na nakakagat pa daw sa kamay nito at paa upang hindi makawala. Pero si Lolo, wala umano siyang nakikita. Wag na wag mong saktan ang pamangkin at apo ko dahil pwede kitang patayin, Rosalinda, ngayon at ngayon din. Walang yakang aswang ka. Mangaswang ka pa sa mga may kamag-anak din na aswang. Kaya mo ako. Ilang sandali ay nagmakaawa ito, Sir Alex, at sinabing hindi na niya uulitin ang kanyang ginagawa. Sadyang hindi lamang daw nito makontrol ang sarili. Pangako, hindi ko na uulitin. Patayin niyo na lang ako kung mahuli ulit. Ipangako mong tutuparin mo ang sinabi mong magpapakadena ka sa inyo at nang hindi na makapamirwisyo, ano? Oo, Corazon. Gagawin ko yan bago pa man sumpungin. Patawarin niyo ako. Siguraduhin mo lang dahil babantayan ka ng mga alaga ko. Lahat ng mga kaganapang yun ay nasaksihan ni Lolo at Lola. Nais man ni Lolo na matapos na ang kasamaan ni Rosalinda, ngunit pinigilan siya ng tiyahing si Corazon at sinabing bigyan ng pagkakataong magbago ang kabaryong aswang na yun. Kaya sa huli, Sir Alex, ay pinakawalan nila si Rosalinda. Simula nun, hindi na nila nakikitang namumulot ito ng mga dahon-dahon sa tapat ng bahay nila. Hanggang sa mabalitaan na lang nila na lumipat na ito sa ibang lugar pero sako pa rin naman daw ng Iloilo. Dala siguro ng kahihiyan kasi mabilis kumalat ang balitang yon sapagkat ayon kay Lola, kahit nung panahon na yon marami na rin daw chismoso-chismosa, ang iba mga aswang pa. Kaya hayon lumipat daw sa lugar ng anak nito, sir, na sa bundok matatagpuan. Maraming katanungan sina Lolo at Lola noon na mga imposibleng bagay na kanyang nasaksihan. Una, paano raw nangyaring bigla na lang nakarating yung tiyahin nilang aswang doon, kayong sa kabilang baryo pa ang bahay nito? Sumagot daw si Corazon, sir, at sinabing, "Punghang, aswang ako eh. Siyempre lumilipad." Pero bakit po ang bilis niyo, tiya? O sadyang maaga lang kayo nagpunta sa bahay? Gusto mo bang maging aswang? Ay hindi po. Ay di wag ka na lang magtanong. Basta kaming mga aswang, Imelda, may kakayahang lumipad. May mga kakayahan na kung minsan higit pa sa imahinasyon ninyo ng asawa mo. Napahanga na lang si Lola Imelda sa mga sinabi ng kanyang tiyahing aswang. Tulad nung kung paano nito nahuli si Rosalinda na nandudoon lang pala sa labas ng bahay nila, naghahanap ng tiyempong makapambiktima. Ang sabi daw ng kanyang tiya, sir, yung isang alaga niya ang nagtimbre sa kanya na nandudoon ang aswang sa bubong nila Lola. Kaya dali-dali daw nag-transform ang tiya niya. Pagkatapos ay lumipad papunta sa bahay nila Lola Imelda at walang kung ano-ano. Sabay-sabay nilang inatake si Rosalinda kasama ang kanyang mga alaga na nooy naninilip na pala sa butas ng bubong nila Lola Imelda. Hindi na nakaporma ang aswang, sir, bunsod ng ayon kay Corazon, mahinang uri lang naman daw na aswang itong si Rosalinda at isa pa. 4 ang sabay-sabay na umatake rito kung kaya wala talagang kawala. Mabuti nga't hindi tinuluyan sapagkat itong si Corazon, sir, ayon sa kwento ni Lola Imelda, nagkaroon ng awa dahil maging siya ay dumaan din umano sa ganoong sitwasyon ng pagkaaswang na hindi halos makontrol ang sarili kung kaya nagpakadena raw siya sa kanyang asawa noong mga panahong agresibo at hindi talaga makontrol ang pagkaaswang hanggang sa makayanan niya ito at malagpasan ang mga tinuring niyang pagsubok lamang sa kanyang buhay. Na kahit aswang, nananalig pa rin siya sa Diyos na may likha. Sana lang daw magbago rin si Rosalinda. At yun na nga, sir. Sa lugar na yun hindi maiiwasang may mga aswang talaga na magkaka-interes sa mga buntis at sa mga sanggol kung kaya sabi ni Corazon, sa oras na mga anak si Lola Imelda, pabinyagan kaagad ang bata.
Hindi naman kasi lahat ng oras ay nandudoon ang kanyang mga alaga para magbantay. Sa huling bahagi ng kwento, sir, naging maayos naman po ang lahat. Ipinanganak ni lola ko sa tuhod ang kapatid ni lola nang walang naging problema hanggang sa mabinyagan ito. At yun lang po, sir, ang isa sa mga kwento ng aking lola tungkol sa mga naging karanasan nila sa aswang sa Iloilo. Marami pa po yun at ibabahagi ko na lang ang iba sa susunod nating pagkikita. Hanggang sa muli, Angel ng Mindanao. Ang mundo ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.